How does your laboratory management encourage or enforce GLP compliance? Dito pumapasok yung incident reports. Lalo na kapag hindi nasusunod yung mga policies natin. Kaya lang sometimes, ang mga laboratory scientists, takot na yan pag pinag-uusapan ng incident report. So sana tignan mo nun siya in a different angle. Kasi hindi niya sinisira or gusto niyang atakihin yung pagkatao mo or yung pagiging laboratory scientist mo. Importante kasi na nagagawa yan kasi pati yung improvement ng facility dyan siya nakasalalay. Kaya we highly encourage talaga na ma-enforce yung good laboratory practices at talagang susundin natin yan. Kung kayang by the dot, why not? Kasi yun talaga yung pinaka-safest at saka para din sa ating mga patients. And then, are there clear policies or rules about GLP and how are they enforced? Of course, mayroon. Kailangan yan. Ang madalas na titignan natin dyan is pwede mong gawing guide yung international guidelines and then imamatch mo siya sa national guidelines natin. And then, kapag na-match mo na siya, doon ka na mag-create ng tailored fit guidelines for your laboratory. So, ganun yung pag-create natin ng clear policies or rules about GLP. Tapos, syempre, kapag nakapag-create ka na, kailangan ipa-approve mo yan sa mga, sa mga executives natin bago siya ma-enforce. Ngayon, kung approve kay may hospital director or kay kung sino man po yung director ng laboratory or yung kay pathologist po natin. And then that's the time na magpapamiting ka na sa mga sa mga staff para magkaroon ng understanding ang lahat na ito na yung papatupad natin and then effectivity date will be, for example, on the 10th day of the month, effective 10th day of the month, ito na yung susundin natin na policies or rules na dapat nilang sundin. And then, syempre, kasama din dun sa guidelines na gagawin natin or rules or policy, yung yung karampatang penalty kapag hindi siya nasusunod. So usually meron yan sa una, warning, sa second, reprimand na or suspension. Tapos depende na po sa napagkasunduan yan ng mga executives natin. Kasi lagi nyo tatandaan, kapag hindi tama yung ginagawa ng lab, pwedeng makapag-release ng hindi rin tamang resulta. So, pag hindi tama yung resulta mo, maaapektuhan ng pasyente, in the future, wala nang pupunta sa laboratory. Kasi hindi tama yung nire-release mo. So, ganun siya. Ganun siya ka-clear yung mga policies natin. And then, what resources does management provide to support the GLP? Ayun nga. Yung constant board meetings or meeting ng mga officials natin, yun yung pag-support nila para makapag-come up sa policies na applicable sa laboratory. Yun yung institutional support and leadership. Medyo strict ako, kung ako ang kasi talagang may penalty pag hindi nasunod. Kasi para naman sa kanila din yan, hindi lang naman para sa mga clients natin. Para din sa mga nasa laboratory. Dahil pag di yan nasunod, may magkasakit mo isa, sunod-sunod na yan magkakaroon ng sakit yung iba. So, paano mag-work yung productivity natin? Lalo na kung may expected tayo na target na dapat ma-test or pagdating sa budget, ito yung dapat na makota natin. Hindi natin mamimit yun kung lahat ng empleyado ay may sakit. Mapipilitan magsarado yung laboratory. So, yan. And then, are there incentives, recognition, or consequences related to, depende to sa mapag-uusapan ng chief med tech, ang assistant niya, at saka nung pathologist, the incentives or recognition. So, pwede yung halimbawa parang employee of the month, ganon. Yun yung manner ng pagbibigay ng recognition sa mga staff naman natin na let's say
5 years, 10 years, pwede natin silang bigyan ng certificate o kung may so extra budget yung laboratory or yung hospital, sometimes they give monetary incentives or yun. Sa amin naman, since public health kami, usually other than the certificates, pag nag-overtime tapos walang overtime pay, minsan ang nagiging arrangement is pwede siyang i-offset. Halimbawa, may araw na pwedeng di ka pumasok or late kang papasok. So, yun yung mga incentives na nakukuha namin since we are public health medics. Sa consequences naman, syempre hindi kami exempted. Kung ano yung nakalagay dun sa policy, tatamaan din kami yun. Yes po. Kailangan natin mag-adhere dyan. Kasi mahirap naman na, uy, ano yan? Bawa sabihin ka mag-anak yan ni Senator, charis yung mga ganon. Hindi pwede yun. Yes po. Kasi magiging unfair tayo dun sa mga kasamahan natin. Kaya dapat susunod ang lahat. Thank you po, ma'am. So now let's proceed on the second to the last question, which is the strategies and coping mechanisms. So we have 3 following questions. Okay, for strategies and coping mechanism when resources or supports are lacking, how do you adapt to maintain the good laboratory practices? To be honest, sa amin kasi as public health workers, meron kaming communication with other facilities and then nakiki-coordinating kami kay DOH Regional Office na kapag kinukulang kami ng, let's say, mga cartridges sa machine and so on and so forth, nag-notify na agad kami. So, sa kanila na kukulangin kami. Tapos, nakakagawa naman na sila ng nakikipag-usap sila sa other facilities if may mga sobra. And then, dun yung naipapasa mo na sa amin para lang magtuloy-tuloy yung mga health services natin. Kaya sana dito sa strategies and coping mechanism, wag kaligtaan yung inventory record. Yes po. Kasi meron naman nilabas na guidelines ng DOH kung paano yung computation dyan para nakikita mo na kung kailan ka dapat magre-request or kung halimbawa na-delay si supplier, makakapag-notify ka din kay supplier na malapit na maubos hanggang ganito na lang. Kasama din dito sa titignan mo dyan is yung records. No? Yung census na ilan yung natitest nyo every month. So from there, doon ka magkakaroon ng basis kung ilan yung supplies, laboratory supplies, mga reagents na i-request mo for at the hanggang end of this year or sa susunod na taon. Usually naman ang ginagamit naman na computation sa 20% to 25% na buffer stock. Kaya hindi naman kami so far nakaka-experience pa na totally wala na lang. Maliban na lang talaga kung nagkaroon ng delay sa supply o kaya na-hold kasi may mga documents pang hinahanap sa airport natin or something. Doon lang talaga kung matchempo, doon ka lang talaga makakaranas na wala talaga supply. At saka nung ng pandemic, diba? Nahirapan din yung pag-deliver ng mga supply. So, teamwork, yes, I call it teamwork or collaboration. Yung nawalan ng supply, ganito, na nandyan lagi nakikinig sa amin ng DOH Regional Office 3 and of course, yun din sa mismong office namin, sa City Health Office. Sila na talaga yung minsan nangungulat din na mag-follow up sa suppliers. Kaya, yun yung mga best practices ng City Health Office sa alam ako para ma-maintain natin yung good laboratory practices. And also, wag nyo rin kalimutan kung halimbawa yung ating mga nasa building admin. Kasi kung halimbawa, kung may nagkaroon ng tagas yung sa tubo ng tubig. So, very important din sila dyan kasi hindi dapat nawawala ng supply ng tubig ang laboratory. Kaya yun yung mga dapat natin aalagaan at titignan din at the same time. Kung kaya ng monthly or quarterly meeting with them, much better. Kasi sometimes iba yung strategies nila sa pagre-request ng gamit para ma-maintain na working lahat ng nasa loob ng facility.
halimbawa, may nasira yung hawakan ng faucet. So, kailangan kasama din sila sa mga meetings na ginagawa natin. At saka yung inventory na i-include din yan para the moment na masira, hindi ka mag-aantay ng ilang araw, magagawa nila din agad. Kasi, inform sila na kailangan to ng laboratory.